afternoon, sir. Good afternoon, everyone. This is Mr. Ronald Oman Mancao. He is a computer engineer and a part-time instructor here at NBSC. So, sir, as an instructor here in NBSC, IT instructor, you engage in technology. So, we can say that your specialty is already in technology, sir. Your daily life involves technology. So, my question, sir, first question is, how do you think technology can affect people's rights and freedoms? With the evolving technology ngayong karon, since we have this mga times na project ng assets technology space siya sa example sa Facebook. Project, although we as users use Facebook freely, pero ang project na benefit ni Facebook is ang data na ato ginatag sa ato sa mga kanang social media platforms. Kaya dira mo sila maka-gain kaya revenue sa site. With our data, kana dahil nang gamitin na before na advertisements na dako kayo na siya na yung galing nga way. Yung data na is a tangible asset. Pwede lang siya mabaligya. So it is the most expensive job asset na pwede. Mas mahal pa siya sa oil. So, kana dyan. Sometimes, technology invades our privacy. So, Good afternoon, sir. So the second question is, when you create new technology, how do you make sure it doesn't harm people or take away their rights? it's siguro kana when you talk about rights sa technology especially online ang kasalanan ng world current price. Ang kaliukan is siguro may kana more than 50% of our everyday life is online community. So kana role lang sa technology is that they should inform us tawag mga simple users, mga end users na they are ato ang input, kung sa'yo itong input sa mga ato ang is dapat kina-inform ko nila sanay kung naka-testing naman mga survey, di ba? Kung na ay mga privacy sila, mga guess ang mga privacy act, data privacy act. So wala siya isa sa mga pinaka-important yung kaya para dili na ma-violate yung rights. Akagalo nga, as long as tihatag na kong data, so dapat assure po ka ng imong data is kanang dili-dili. Kaya kung in case man malik siya, nasa accountability. So kana siya sa support sa Data Privacy Act, mag-basic surveys, inform mo sa imo ang data mo ginatag. Ang account data na ginatag sa mobile through technology is very vital. Dapat it's secure. Dili siya basta ma-exposed to sa kinsa. Have you ever faced a situation where your technology could be used in a way that hurts people, and how did you handle it? In that way, abuse yun ng technology kaya dapat i-create mo sa technology, i-create ang mga social media platforms. Kaya natin yung means of global communication, dili para dili siya means para takiyo na itong tuloy sa other. So dapat natin na intact atong morals when it comes to online use at all social media. So, good afternoon, sir. The fourth question is, what do you think companies should do to protect people's privacy when they collect data online? Siguro sa dapat kaya syempre ang mga companies karon is naman sila yung driven na kayo yung database ng ilang mga companies. So dapat ang ilang responsibilities sa mga companies na collect data sa mga ilang mga users, mga customers, dapat i-highly secure din nila ilang database.
Dili siya basta-basta mag-penetrate o bisa kinsa mga tawag na hackers. Kaya lisod kayo na mga malik yun ang data na ito. Wala ka kabalo kung kinsay, wala ka lang, siguro kung mga hackers is all klase-klase ang ilang motive. Kung gusto nila mga hawak ng data. For example, data, ikaw mismo, ma-hack nila yung data sa Facebook. Kapalo naman sila sa mga relatives. Ilan na yung nag-message, nag-autul ka nila sa mga relatives na nasa tagal kayo means na pwede ka i-attack kung dili nila i-properly or i-highly secure na nila ang mga systems, especially ganito ng database. Dapat mag-invest yung mga companies na invest sila highly into network security and cyber security para mas pagkita makakari assured ka ng mga users na ang mga data is 1 to para sa Facebook assured ka na data is exclusive lang sa mga asa na mong iset ng po ang setting sa purpose kinsa repeated mo data. So sir, the next question is, do you think robots and AI they could replace the capabilities of humans to work, sir? Example, in a company, there are already companies that are using robots para as kung ilahang magtrabaho, sir. So do you think robots could really replace human? Si Juan is yes and no. Mm. Kay paano especially ka ng mga big manufacturing companies karon sa China. Dako kay tabang sa production ng good. Ay kanang pa na dili mo pasabot ng robots sa kanang mga human like lang. Yeah. Ang when you mean robots mo kanang mga machineries na automate sa ilang mga sa ilang mga processes sa production sa sa demonte For mass o production. para mas sir. mas paspas ang kanang activities or kanang within sa company. So dili jud kanang we have to adapt to kana sa emerging technologies. Okay, ipot pwede nga kana na technology nga pwede makatabang sa imong business sa imong company. Dili ka mo avail ana kay tungod kay sa imo ang kaugalingon adi jud ko ang lungkot kay tao jud ko tanan pero dili mo jud namin ito karon na panahon na kay kuan jud siya ako jud kay parang especially kami sa computers English jud ang manual sige natin sulat diba asa taga sa inyo so ato siya especially katong David mga computers kung ay ka ng online classes wala kay phones wala kay computers wala kay output sa ito sa inyo mga klase. Kami mga instructors, wala may saan pag-retrieve o mga outputs gikan sa students na wala yung resources yung makadali o tumin sa trabaho. So, ito siya. So, matog naglungkod ko kay di po pwede na robots na tanan manggut kay inalam mo kung ano ko ng ethical being kanang kung taga-work hand in hand man kami kanang machines kay kita gyapon kanang kwanjo IC gyapon sa machines dili ingon na si AI sa robot sa control sa tuwa kita gyapon as kani as humans kita gyapon na ay kwanjo na IC na ay control sa over them so inala na siya paano lang hindi dyan siya mag-dominate sa ito mag-work lang ta hand in hand with them for better okay, if you can look at this, kanang ato ang kwan is kaka-industrialized ito kayo. Kaya dilit na mo adapt sa pag-o. Yes, sir. Good afternoon, sir. So, as an IT instructor that really engaged in technology most of every day. So, my question, sir, is what advice could you give to young people in science and technology to help them make sure their work is ethical, sir? Siguro science and technology. Siguro na lang ko they should hindi mo basta-basta mo diretso kayo to for example sa project within ka
field of kana science and technology, diretso ka po sa isa ka project na wala kay proper planning. So essential kay na magplano jud ka sa imong account. So saan mo na sa planning dapat mag-research pud ka kung say kana sa to kung sa to na may ko Ethical, sir. sa ethical to kana. Kaya syempre naman dyan yung certain mga policies na kabalo ka sa boundaries sa imong project. So dapat with proper research, with proper planning, so masulbad di mo na. Dili ka basta para dapat himo sa imong mga projects na wala kay kay syempre, di ba, for example, sa research ka, naman dyan kay specific target ang population kung kinsay. Kung asa ka mo conduct of research, so dapat magkuhan ka kayo. Hindi mo dyan i-research into kung kinsa na sila. Sabay dapat angay na approach ano sila, dili ko maka sila ang rights. Dapat ethical kayo mo. Basta tayo mo. Yes, sir. Dapat kabalo ka para dili ka mo appear as kanang intrusive na sila. Rights mo.